Ang alamat ng manika. Maraming taon na ang nakararaan. May isang batang babae na ang pangalan ay Mira. Isa siyang ulila at namumuhay kasama ang kanyang lola Tasing, isang mananahi ng mga damit para sa mga mayayaman sa bayan. Mahirap lamang sila, ngunit si Mira ay masayahin at may ginintuang puso. Ang kanyang pangarap ay magkaroon ng isang manika, isang bagay na hindi niya kailanman naranasan, sapagkat ang lahat ng kanilang kinikita ay napupunta sa pagkain at gamot ng kanyang lola. Isang araw, habang si Mira ay namumulot ng kahoy sa gubat, may nakita siyang isang kakaibang nilalang, isang diwata na sugatan. Hindi siya nagdalawang isip at tinulungan niya ito. Dinala sa bahay at inalagaan hanggang sa gumaling. Labis ang pasasalamat ng diwata at sinabing, "Isa kang dalisay na kaluluwa. Ako ay may regalo sa iyo." Sa sumunod na araw, paggising ni Mira, may nakita siyang isang magandang manika sa tabi ng kanyang higaan. Ito ay yari sa pinong tela, may mapupungay na mata at tila may buhay. "Regalo ng diwata," bulong ni Lola Tasing. Pinangalanan niya ang manika na Luna. Hindi nagtagal, napansin ni Mira na tuwing umiiyak siya at nalulungkot, ang manika ay tila gumagalaw at yumayakap sa kanya. At tuwing may masama sa paligid, ang manika ay parang nagbabago ang anyo, nagiging parang tagapagtanggol. Nagsimula nang mapansin ng mga tao sa paligid ang hiwaga sa likod ni Luna. Isang gabi, sinalakay ng mga tulisan ang kanilang nayon. Walang ibang matatakbuhan ang mga tao. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang liwanag ang bumalot sa bahay ni Mira. Mula sa liwanag ay lumabas si Luna. Ngayon ay isang buhay na nilalang, may anyong babae, may damit na kagandahan at may hawak na tanglaw ng pilak. Pinorotektahan niya ang nayon gamit ang kapangyarihang iniwan ng diwata. Ngunit ang kapangyarihan ni Luna ay hindi panghabang buhay. Nang tuluyang naitaboy ang mga tulisan, unti-unti siyang naglaho sa liwanag ng buwan. Lumuhod si Mira sa gitna ng plaza. Hawak ang piraso ng tela ng dating manika. "Bakit ka umalis?" tanong niya habang umiiyak. Sa hangin ay narinig ang boses ng diwata. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang manatili upang mapanatili. Si Luna ay paalala ng kabutihan mo, Mira. Siya ay alaala ng sakripisyo at pagmamahal. Mula noon, isang misteryo ang nanatili sa nayon ng Malipayon. Tuwing may batang may busilak na puso, sinasabing may lalabas na manikang parang may buhay. At tuwing may panganib, tila may di nakikitang nilalang na nagpuprotekta sa buong nayon. Kaya hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda, ang manika ay hindi lamang laruan. Ito ay simbolo ng kabutihang walang hinihinging kapalit. Ang alamat ng durian. Sa isang bayan sa Mindanao ay may matandang babae na lalong kilala sa tawag na Tandang During. Nakatira siya sa paanan ng bundok. Ang maliit niyang kubo ay nakatayo sa gitna ng malawak niyang bakuran na naliligid ng mga puno. Si Tandang During ay karaniwan ng ginagawang katatakutan ng mga ina sa kanilang malilikot na mga anak. Sabi nila ay lahi ito ng mangkukulam. At ayon sa matatanda, ay sumpa raw ang bakuran ni Aling During. Ang sino mang magnakaw ng kahit na anong bagay mula roon ay hindi na muling makakalabas ng nayon. Ngunit, walang makapagpatunay kung totoo ito. Ang mga tao ay nananahimik na lamang. Iniiwasan si Aling During
at kinatakutan siya ng mga bata. Si Tandang During ay nasanay ng mamuhay na nag-iisa. Mula nang mamatay ang asawa at mga anak, ay hindi na siya umalis sa paanan ng bundok. Tahimik siyang tao, at dahil matanda na, ay mas ibig pa niyang asikasuhin na lamang ang mga tanim na halaman. Masungit si Tandang During, kaya iniiwasan ng mga tao. Noong kamamatay pa lamang ng mahal niya sa buhay, ay marami ang nag-alok ng tulong. Ngunit tinanggihan niya. Sa gayon, ay unti-unti na ring lumayo sa kaniya ang mga tao. Isang araw, may isang matinding tagutom sa nayon. Walang prutas, walang mais, at walang makain ang mga tao. Isang gabi, ay itinaboy ng hanging amihan ang isang kakaibang amoy sa komunidad. Hindi nila alam kung ano ang amoy na iyon at kung saan galing. Nanatili ang amoy ng sumunod pang mga araw at patindi ng patindi. Nagpasya ang mga tao na hanapin ang pinanggalingan ng amoy. Nagkaisa silang puntahan ang kubo ni Tandang During at natiyak na doon nanggagaling ang amoy. Hinanap nila ang matanda, ngunit hindi nila ito nakita. Sa halip ay nabaling ang pansin nila sa isang puno na ang mga bunga ay may matitigas na balat at matatalim na tinik. Matagal itong pinagmamasdan ng mga tao sa labas ng bakuran, ngunit walang gustong lumapit. Ngunit dahil sa matinding gutom, nagkaisa ang mga taga-nayon. Sa pamumuno ng isang matapang na matandang lalaki na si Mang Teryo, pumasok sila sa bakuran ni Aling During para humingi sana ng bunga. Ngunit laking gulat nila, wala si Aling During. Bukas ang kanyang kubo, ngunit tila walang laman. Ni anino ay wala. Sa halip, ay inilapit nila ang atensyon sa bunga. Lumapit ang isang bata at sinabing, "Amoy asukal, pero may kakaibang tapang." Tinawag nila ang bunga na durian. Mula sa salitang duri na nangangahulugang tinik, at yan mula sa pangalan ni Aling During. Dahil sobrang hinog ay nagsimula ng bumuka ang prutas. Isang lalaki ang umakyat ng puno para kumuha ng bunga. Nagtakip sila ng ilong nang buksan ang prutas, pero pare-pareho ring nasarapan sa lasa ng prutas na iyon. Nagsipitas sila ng mga bunga at iniuwi sa kani-kanilang bahay. Nang may makasalubong silang isang matanda na taga-ibang lugar at tinanong kung ano ang dala nilang prutas, ay iisa ang sagot nila. Bunga ng tanim ni Tandang During yan, sabi nila. During yan, ang pagkakaintindi sa kanila ng matanda, kaya nang bigyan nila ito ng bunga at itanong ng mga kakilala kung ano iyon, ay sinabi nitong ang pangalan ng prutas ay During yan. Simula noon, ang bunga ng mahiwagang puno ay namumunga tuwing may kakulangan sa pagkain ang nayon. Ngunit hindi na nila muling nakita si Aling During. Ayon sa mga matatanda, siya raw ay naging espiritu ng puno na nag-aalay ng sarili upang hindi magutom ang kanyang mga kababaryo. Tuwing anihan ng durian, inaalaya ng pagkain ang puno. Walang sino man ang nagnanakaw o nagpapabaya rito, sapagkat alam nila na sa bawat duryang bunga, naroon ang pag-aalaga at sakripisyo ni Aling During. At ang prutas na iyon, na kalaunan, ay tinatawag na durian, ang alamat ng Sampaloc. Sa isang komunidad ay may matapobreng donya na ubod ng sungit. Wala itong kinikilalang kapitbahay. Ang ibig nito ay lagi siyang tinatawag na donya. Kahit anong kalamidad ang dumating, ay wala siyang pakialam sa ibang tao. Ang mahalaga sa kanya ay ang iniingatang kayamanan. Gusto niyang lagi itong nadadagdagan
upang mapanatili ang kasaganahan habang buhay. Nilalayuan siya ng mga kapitbahay dahil sa masamang ugali. Mataas kasi ang tingin niya sa sarili kaya tinatapak-tapakan niya ang mga maralita. Kapag nanunood ng sarswela sa plaza, ay ipinagdadala pa siya ng mga katulong ng magandang upuan. Nais rin niyang sa harapan maupo para makita ng mga tao ang magandang baro. Sa simbahan ay laging sa harap ng altar siya pumupwesto. May dalawa rin siyang katulong na tagapaypay. Kapag bigayan naman ng abuloy, ay parang bulag siyang walang nakikita. Isang tanghali ay galit na galit ang donya. Naudlot kasi ang kanyang pagtulog dahil sa mga batang ubod ng iingay. Nakita niyang nag-aagawan ang mga bata sa mga buto ng halaman na ipinamimigay ng isang matandang pulubi. Hoy! Tanda! Bakit mo ipinamumudmod ang mga butong iyan sa oras ng aking pagtulog? Tungayaw ng donya. Pasensya na po. Hindi ko po alam na natutulog kayo. Takot na pagmamakaawa ng pulubi. Kung kailan naistorbo mo na ako, ngayon ka pa hihingi ng tawad. Pasensya na po. Paulit-ulit na wika ng pulubi. Kayong mga bata, huwag kayong mag-ingay sa tapat ng mansyon ko. Kung hindi ay makakatikim kayo sa akin. Ang asar na banta ng donya. Pinagkukuha ng ganid na donya ang mga butong hawak-hawak ng mga bata. Dahil sa mga butong ito'y nagising ako. Binalingan ng babae ang matanda. Hoy! Pulubing mabaho! Lumayas ka na! Umalis kayong lahat dito! Ang babaho ninyo! Nang mag-alisan ang mga bata at ang pulubi, ay inihagis ng donya ang mga butong matitigas sa loob ng malawak na bakuran. Isang linggo makaraan ay laking gulat ng matapobreng donya. Sa loob ng bakuran ay nakatayo ang naglalakihang mga puno na napakaraming bunga. Tiyak niyang ang mga butong itinapon ang tumubo sa kanyang bakuran. Napakatamis naman ng bunga at tuwid na tuwid. Minsan ay masayang pinagmamasdan ng donya ang mga punong hitik sa bunga. Natanaw din niya ang mga batang pinagalitan. Natitingala-tingala. Donya, pwede po bang makahingi ng bunga? Dahil nagugutom na kami. Pakiusap ng mga bata. Hindi. Anong pahingi? Ako ang nagtanim at nagdilig niyan. Bakit ako magbibigay? Umalis na kayo at hindi ako mamimigay. Upang mabilis ang pagpapaalis sa mga bata, ay kumuha ng isang timbang tubig ang donya at binuhusan ang mga ito. Tawa ng tawa ang donya, habang ginaw na ginaw naman ang mga kawawang bata. Noon sumulpot ang matandang pulubi. Alam niyang nagmamalabis na naman ang donya. Gaya ng mga bata, ay humingi rin siya ng bunga. Dati ay inistorbo mo ang pagtulog ko. Ngayon naman ay humihingi ka ng pantawid gutom mo. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Sige, layas! Hindi na tinag sa pagkakatayo ang matandang pulubi. Sobra ka na. Ang nagugutom ay dapat pakainin. Ang nauuhaw ay dapat painumin. Kahit anong sabihin mo, ay hindi ako magbibigay. Wala akong pakialam. Kahit nagugutom ka. Ang mahalaga ay kinaiinggitan ng lahat ang aking punong kahoy. Maawa ka. Kahit isang piraso lang ay bigyan mo ako. Gutom na ako. Tinalikuran ng donya ang babae. Nagkataon namang may nahulog na kumpol ng bunga at dinampot ng pulubi. Napalingon ang donya at nakita ito. Hinablot ng donya ang braso ng pulubi at sinampal ng malakas. Natumba ito sa maalikabok na bakuran. Biglang tumayo ang pulubi at marangal na nangusap. Kawawa ka, Petrolina. Laking gulat ng donya dahil alam ng pulubi ang pangalan niya.
Isinusumpa kong magiging maasim ang bungang iyan. Matuto kang magpakumbaba dahil darating ang panahong mamamatay ka rin at hindi mo madadala ang yaman sa langit. Pagkawika noon ay tumalikod ang matanda. Kinabahan ang Donya. Napansin kasi niya ang pagbabago ng bunga sa mga puno. Ang dating tuwid na bunga ay bumaluktot na parang daliring nanduduro. "Lolo, patawarin mo ako!" Lumuluhang sabi ng Donya. Kahit anong alok ng Donya ay hindi na lumingon ang pulubi, na tila nagliwanag ang katauhan sa mataos na kabaitan. Sinampal mo ako at saka inalok. Gumaralgal ang tinig na sumbat ng pulubi na biglang naglaho. Lumuhod ang Donya at nagsisi sa kasakiman. Ang prutas na maasim ay tinawag na sampalok dahil sa salitang sinampal muna bago inalok. Ang alamat ng buwaya. Pagtatanim at pagbebenta ng gulay ang ikinabubuhay ng mag-asawang Waldo at Busyang, na parehong masipag at mabait. Kung pag-uugali ang pag-uusapan, ay walang maipipinta sa mag-asawang ito, maliban na lamang sa pisikal na anyo. Napakapangit kasi ng babae at napakapandak naman ng lalaki. Gayunpaman, ang kapintasang iyon ay hindi nakikita ng mga tao dahil sa kagandahang loob na ipinamamalas ng mag-asawa. Bilang ganting langit sa kabutihan ni Waldo at Busyang, sila ay pinagkalooban ng isang anak na pagkaganda-ganda. Tibig ng ligaya ang puso ng mag-asawa sa pagkakaroon ng maipagmamalaking anak. Nakiisa naman sa kanilang kagalakan ang mga kapitbahay. Marami ang nagpapasalamat dahil hindi naging kamukha ng sanggol ang kanyang ama at ina. Palibhasa, kaaya-ayang pagmasdan ang magandang mukha ng anak nila na pinangalanan na Aya. Di kalaunan, habang lumalaki ang bata, napapansin nilang ito'y nagiging salbahe, napakasinungaling at maramot. Dahil sa ugali ni Aya na hindi maganda, siya ngayon ay kinaiinisan ng mga taong dati ay sa kanya pumupuri. Sa pagdadalaga ni Aya ay lalo itong naging mapagmataas. Utos at bili ng mga magulang ay hindi nito pinakikinggan. Sa halip, kung ano ang ipinagbabawal at masama ay siya nitong ginagawa. "Anak, iwasan mo si Don Segundo, baka ikay mapahamak." Pagpapaalala ng nangangambang ina. "Che, anong pakialam nyo? Bakit? May bibigay ba ninyo ang may bibigay sa akin ni Don Segundo?" Sagot ni Aya. Upang huwag nang lumaki ang gulo, ay tumahimik na lang si Busyang. Nagpatuloy naman sa pakikipagtagpo sa mayamang Don Segundo, ang ambisyosang anak. Hanggang isang araw, natuklasan nila na nagdadalang tao si Aya. Sa pagkakataong ito, ay nagawa pa ring magtimpi ng ama. Hindi sinumbatan ang dalagang nagkamali. Masakit para sa isang ina ang sinapit ng kanyang anak, ngunit masaya sa kaloobang tinanggap iyon ni Busyang. Baka sakaling magbago si Aya kung ito ay isa na ring ina. Datapwat mali sila ng akala sapagkat ang anak ay hindi nagbago. Nangyari pa, nagmistulang itong Reyna kung utusan ang ama at ina. Madalas ang anak pa ang nagagalit kapag ang pagkaing maibigan ay hindi agad maibigay. Isang araw, kararating pa lamang ng mag-asawa mula sa pagtitinda ng gulay. Galing sa kwarto ay lumabas si Aya at hiningi ang ipinagbiling prutas. Humingi ng paumanhin ang inang makakalimutin. Subalit nagsiklab sa galit ang anak na sutil. "Pangit na nga kayo, ay mangmang pa. Walang silbi. Bumalik ka sa bayan ngayon din." Bulyaw nito sa ina.
Kagyat na sumagot ang amang nagngingit-ngit. Ngunit si Yaman ay pinagwikaan din ni Aya. Ang kasamaan ng anak ay kaya pa nilang pagtiisan. Ngunit ang panglalait at panghamak sa kanila bilang magulang ay hindi na niya mapalampas. Labis-labis na ang ginawa nilang pagbibigay. Hindi naman sila nagkulang ng pangaral at pagtuturo kay Aya, subalit bakit lumaki itong matigas ang ulo? Sa sama ng loob, ang irog na anak ay kanyang naitulak. Sa pagkakatumba ni Aya, nanlisik pa ang mga matang tumingin sa ama. "Papatayin ko kayo!" Pagbabanta nito habang tumatayo. Kung kasamaan pa rin ang nasa iyong pag-iisip, sana'y huwag ka nang makatayo. Ito ang nabigkas ni Waldo, mga katagang mula sa kanyang puso na punong-puno ng hinanakit. Dinig ng langit ang hiling ni Waldo upang ang paghihirap nila ay mabigyan ng wakas. Ang parusang angkop sa suwail na anak ay iginawad. Hindi na nga nakatindig si Aya at sa inis nito ay gumapang patungong hagdanan. "Lumayo kayo sa akin! Wala akong magulang tulad ninyo. Lalayas na ako sa bahay na ito. Tandaan ninyo, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, papatayin ko kayo." Pagkapang na bumaba ng hagdanan ang anak, sa pagsayad ng mga kamay nito sa lupa, ay unti-unti itong nagbago. Nagkataon namang may mga nagdaraan at kitang-kita nila ang nagaganap sa nagdadalang taong si Aya. Parang itinulos sa pagkakatayo ang mag-asawa at di malaman ang gagawin. "Diyos ko po, ano po itong nangyayari sa aming anak?" Napasigaw ang mga nag-uusyoso. "Dambuhalang bayawak!" Subalit sa kabangisang ipinakita nito, nang sakmalin ang nakataling kambing, ay napagtanto nilang hindi bayawak, kundi mabangis na hayop. Sa takot mamatay, ay nagmadaling tumakas si Aya. Mula noon, buwaya na ang tawag dito. Ang galit ng unang buwaya sa kanyang mga magulang at sa mga tao ay nagpasalin-salin sa lahat ng buwaya hanggang sa kasalukuyan na panahon. Ang alamat ng paniki. Noong unang panahon, nagkaroon ng malaking hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mababangis na hayop at ng mga ibon. Pinagtatalunan nila kung sino ang mas may karapatang manirahan sa malago at mayamang kagubatan. Parehas na ayaw magbigayan ang dalawang pangkat at pinipilit na sila ang mas nararapat kaysa sa isa. Dahil dito, nag-away-away ang mga mababangis na hayop at mga ibon. Naglabanan sila upang makita kung sino ang tatagal at mananaig. Patuloy ang labanan buong araw. Tumitigil lamang ito sa gabi upang makapagpahinga ang mga hayop upang sa susunod na araw ay may lakas sila upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ngunit may isang hayop na hindi niya malaman kung saan siya papanig. Ito ay si Paniki. Palibhasa, hindi niya kasi malaman kung mahahanay ba siya sa isang mabangis na hayop o di kaya'y sa ibon. Ayaw niyang kumampi sa matatalo, kung kaya't ang ginawa niya ay nagmasid-masid muna ito sa di kalayuan at pinanood ang nagaganap na labanan. Nang sumapit ang hapon at nakita niya na lumalamang ang mga ibon laban sa mga mababangis na hayop, ay dali-dali itong lumapit sa kampo ng mga ibon at nakihalubilo. Nakita ng mga ibon si Paniki at tinanong siya kung bakit siya asa kanilang kampo. Samantalang isa naman daw siyang mabangis na hayop. Mabilis na pinabulaanan ni Paniki na siya ay isang mabangis na hayop. Siya raw ay isang ibon. Hindi nga ba't meron din daw siyang pakpak tulad nila. Nakumbinsi niya ang mga ibon at siya ay isinama sa kanilang pagdiriwang. Kinabukasan ay ganoon ulit ang ginawa ni Paniki.
Nanatili siya sa isang mataas na puno at nagmasid-masid ulit muna ito at inantay kung sino ang mukhang nananalo. Dahil lumamang naman sa pagkakataong iyon ang mababangis na hayop, sa kanila lumapit si Paniki. Masayang nakihalubilo si Paniki sa mga mababangis na hayop. Ngunit tulad din ng mga ibon, tinanong nila kung bakit siya nasa kanilang kampo, samantalang isa siya sa mga kaaway. Pinabulaanan muli ito ni Paniki. Isa daw siyang mabangis na hayop. Tulad nila, meron din siyang matatalim na pangil. Ang mga ibon ay wala nga namang mga pangil tulad nila, kaya isinama din nila ito sa pagdiriwang. Araw-araw ay ganun nga ang ginawa ng tusong si Paniki. Natutuwa siya sa husay ng kanyang naisip. Hayaan na lang daw na mapagod ang mga mababangis na hayop at ibon sa pakikipaglaban basta sa kampo ng panalo siya sasama. Hagik-gik nito. Nanood nga muna ito at sakalang bumaba sa nanalong grupo. Isang araw, napagod na ang mga diwata sa away ng mababangis na hayop at mga ibon. Ipinatawag nila ang mga ito at pinagkasundo. Nagtalaga sila ng mga dibisyon kung saan maninirahan ang bawat hayop. Sa wakas ay natapos din ang matagal na labanan. Nagsisipag-uwian na ang mga mababangis na hayop at ibon sa kani-kanilang itinalagang mga lugar nang makita nila si Paniki. Dahil sa nakita nila at nalaman ang ginawa nitong pagpapalit-palit ng panig sa nanalong kampo, wala sa mga ito ang may gustong kasama siya sa kanilang pangkat. Pinagtabuyan ng mga mababangis na hayop at ng mga ibon ang kawawang si Paniki. Simula noon ay hindi na nga nakikihalubilo si Paniki sa kahit anong hayop. Dahil sa hiya, tuwing gabi na lamang ito mag-isang lumilipad upang humanap ng kanyang makakain. Ang alamat ng luya. Panahon noon ng mga Kastila nang maging mga awit sa simbahan ang dalagang si Meluya. Maganda at kaaya-ayang pakinggan ang boses ni Meluya, kaya naman kay rami niyang tagahanga. Maganda si Meluya, kaya maraming kababaryo ang nanliligaw sa kanya. Pero ang lahat ay binigo niya. Ang pangarap ko ay makapagsilbi sa Diyos. Madalas ay sinasabi niya sa mga kaibigan. Binigyan niya ako ng magandang tinig, kaya naman iaalay ko ito sa kanya. Dahil sa magandang tinig ay hindi nagaanong pinansin ang kapintasan ni Meluya. Mayroon kasi siyang mabibilog na mga paa na bukol-bukol pa. Araw-araw ay nasa simbahan ang dalaga. Nang lumaon ay hindi na siya kumakanta lang sa banal na misa, kundi nagtuturo na rin ng mga batang aawit kasama niya. Marami ang natuwa kay Meluya dahil karamihan sa mga dalaga ng panahong iyon ay mas nakapokus sa atensyon ng mga pag-asawa ng Kastila. Nagtaka ang mga tao nang ilang araw na ay hindi pa rin nagpapakita si Meluya sa simbahan. Nag-alala sila kaya pinuntahan ang dalaga sa bahay nito. Dinatnan nilang nagdidiliryo na ang dalaga. Walang nakabatid sa pagkakasakit ni Meluya, kaya lahat ay nalungkot nang pumanaw ang dalaga. Lumipas ang mga araw, nadamang-dama ng mga tao ang pagkawala ng kanilang kantora o mang-aawit. Minsan ay dinalaw ang puntod ni Meluya ng batang tinuruan niyang umawit. Napansin agad ng mga bata ang kakaibang halamang tumubo sa tabi ng puntod ni Meluya. Ano kayo ang halamang iyan? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Anang isang bata. Ikinawento ng mga bata sa kani-kanilang mga ama't ina ang tungkol sa halaman. Nang ganap ng magulang ang halaman, ay hinukay nila ito at namangha sila sa bunga nitong nasa ilalim ng lupa. Paano? Ay parang paa ni Meluya ang itsura ng bungang iyon.
Natuklasan din ng mga tao na kapag papaluwag ng lalamunan ang sabaw ng bunga kapag inilaga, lumaon, ay natuklasan pa nilang maganda sa boses ang pag-inom sa sabaw ng bunga. Dahil doon ay tinawag na Meluya ang bunga para sa alaala ni Meluya. Nang lumipas ang maraming taon, ay naging Luya na ang pangalan nito. Ang alamat ng Petchay. Sa isang nayon sa bungahan ay may mag-anak na naninirahan na ubod ng ingay. Maraming mga puno at halaman sa lugar na iyon. Madalas na inuutusan ng nanay ang kanyang mga anak na sina Fe at Chay na mamitas ng mga bunga ng puno at halaman. Pilyo ang magkapatid kaya madalas mapagalitan at nasisigawan ng kanilang ina. Isang araw, inutusan sila ng kanilang ina na manguha ng mga bunga sa kakahuyan. Masayang-masaya at patakbo-takbo sina Fe at Chay papunta sa kakahuyan, ngunit sa halip na manguha ng bunga ay panay laro lamang ang ginawa. Namahinga sila sandali sa maliit na kubo. Matapos mamahinga ay naghabulan ulit ang dalawa. Nakakita sila ng maliit na kuweba. Pumasok sila upang maglaro. Sa kasamaang palad, hindi na nakalabas ang dalawang bata. Labis na nag-alala ang kanilang ama at ina. Dahil madilim na, ay wala pa ang kanilang mga anak. Tay, gabi na, wala pa sina Fechay. Nasaan na kaya sila? Wika ng ina. Baka naman pauwi na sila. Alam mo naman ang mga batang iyon. Kapag inutusan mo may kasamang laro, kaya matagal. Wika naman ng ama. Naidlip ang mag-asawa ngunit pagising nila ay wala pa rin ang magkapatid. Tay, bukas na bukas pagbukang liwayway ay hanapin mo sila sa kakahuyan. Ang nag-aalalang tinig ng ina. Oo, sige. Mabuti pa ay maghapunan na tayo at baka nakatulog sina Fe at Chay roon sa ating kubo sa kakahuyan. Kinaumagahan ay hinanap ng kanilang ama ang magkapatid habang abala naman ang ina sa pagdidilig ng mga tanim na gulay. Nalibot ko na ang buong kakahuyan at kubo natin pero wala roon sina Fe at Chay. Ang malungkot na wika ng ama. Napaiyak na lamang ang mag-asawa sa pagkawala ng kanilang mga anak. Lumipas ang maraming araw, ngunit tahimik sapagkat walang pinagagalitan o sinisigawan ang mag-asawa. Bakas ang lungkot sa mukha ng mag-asawa at pagkasabik sa mga anak. Habang nagdidilig ng tanim na gulay, may napansin ng ina na kakaibang gulay na tumubo sa kanilang taniman. Animoy mga batang paslit na biglang lumitaw. Tay, tingnan mo, may kakaibang gulay dito sa ating taniman. Nagmamadaling wika ng ina. Oo nga, biglang dumami at nagsulputan ng mga iyan. Naalala ko sina Fe at Chay na bigla na lamang sumusulpot. Wika ng ama. Ano kaya ang tawag sa gulay na ito? Tanong ng ina. Tawagin na natin itong Petchay bilang alaala sa ating mga anak na si Fe at Chay. Ang naiiyak na tinig ng ama. Ang alamat ng singkamas. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, mayroong naninirahan na magkasintahan na nagngangalang Singka at Amas. Labis nilang mahal ang isa't isa sa kabila ng agwat nila sa estado ng kanilang pamumuhay. Si Singka ay dalagang ubod ng ganda. Lahat ng kalalakihan ay tila umiibig sa kanya. Mga binatang nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Mayayaman at may sinabi sa buhay, ngunit sa kabila nito, wala man lang siyang napusuan. Si Amas naman ay isang binatang may simpleng pamumuhay. Salat man sa karangyaan, mayroon naman siyang mabuting puso, magalang at mapagmahal sa magulang. Ang kanyang pamilya ay nakikisaka sa lupain ng ama ni Singka. Nakilala ni Ama si Singka
nang minsang isama ito ng kanyang ama sa paglilibot nito sa kanilang lupain. Sa unang pagkakataon, nabihag nila ang puso ng isa't isa. Gumawa si Amas ng paraan upang makilala at mapalapit sa dalaga. Hindi naman nahirapan ang binata dahil ang kanyang ina ay naninilbihan sa bahay ng dalaga. Pinadalhan niya ito ng liham. Hindi naman nabigo ang binata. Sinagot naman ni Singka ang mga liham na kanyang natatanggap. Sa liham din siya sinuyo ng binata. Lumiham ang binata na nais niyang makipagtagpo sa dalaga sa dulo ng batis sa likod ng malalaking puno ng nara. Tumupad naman ang dalaga. Dumating siya sa pinag-usapan. Simula noon, lihim na silang nagtatagpo. Lihim nilang pinagtitibay ang kanilang pag-ibig. Saksi ng mga puno, halaman, ibon at batis sa kanilang pag-iibigan at mga pangako sa isa't isa. Mga pangarap nilang sila lang ang nakakaalam. Sandaling nalilimutan nila ang agwat nila sa buhay. Malayo sa mapanuring mata ng mga nanghuhusga. Sa tagpuan na sila lang ang nakakaalam. Alam ng dalaga na magagalit ang kanyang ama. Ang nais ng kanyang ama ay mapangasawa niya ang binatang nanggaling sa angkan ng may kaya sapagkat nag-iisa siyang anak. Dumating ang araw na kanilang kinatatakutan. Walang lihim na maitatago habang buhay. Natuklasan ng ama ng dalaga ang lihim nilang relasyon. Galit na galit ang ama ni Singka. Hindi na pinayagan pang makapasok ang ina ni Amas sa kanilang bakuran. Hindi na rin nakakalabas ang dalaga nang walang kasama. Nagdesisyon ng ama ni Singka na ipakasal siya sa anak na binata ng mayamang angkan sa kabilang nayon. May pakpak ang balita dahil nakarating agad ang balita kay Amas. Nalaman niya na ikakasal na ang kanyang kasintahan. Pinilit ni Amas na tumutol sa kasal at ipaglaban ang pagmamahalan nila ni Singka. Isang gabi, bago ang kasal ni Singka sa binatang taga-nayon, ay itinanan ni Amas ang dalaga. Walang pag-aatubiling sumama si Singka sa kanyang minamahal sapagkat hindi niya nakikita ang sarili sa piling ng ibang lalaki. Plano nilang pumunta sa nayon sa likod ng bundok, ngunit kailangan nilang tumawid sa isang ilog. Ang ilog na iyon ay hindi natatawiran tuwing may ulan sapagkat malakas ang agos. Sa isang maliit na kubo, malapit sa bundok at di kalayuan sa ilog, naisipan nilang magpalipas ng gabi. Walang tao sa kubong iyon. Marahil ay lumipat na ang dating may-ari. Matapos makapagpatuyo ng damit, ay masayang nag-usap ang magkasintahan. Pinag-usapan nila ang kanilang magiging buhay, ang plano nila sa kanilang magiging pamilya. Ang mata nila'y nangingislap at puso nila ay napupuno ng ligaya habang iniisip nila ang bagong yugto ng kanilang buhay. Mahirap magsimula sa wala, ngunit kung magkasama naman sila sa hirap at ginhawa, ay kakayanin nila ang anumang pagsubok na darating. Sa kailaliman ng gabi, habang patuloy na lumalakas ang ulan, ay isang malakas na ingay ang narinig. Gumuho pala ang isang bahagi ng bundok at natabunan ng lupa ang kubong sinisilungan ni Singka at Amas. Nalibing ng buhay ang magkasintahan habang sila ay tulog at magkayakap. Hindi na naisalba ang magkasintahan at napagkasunduan ng makita ang guho kinabukasan na hindi na rin huhukayin ang kanilang mga labi at hayaan na lamang na magkasama sila sa kanilang himlayan. Ilang buwan nang lumipas, isang kakaibang tanim ang natagpuan ng mga taong bayan
sa lugar na iyon. Binunot nila ito sa pag-aakalang ito ay isang kakaibang damo, ngunit laking gulat nila nang may mga bunga ito sa ilalim ng lupa. Sabi ng mga tao, hugis puso ang mga ito na nagpapaalala sa pagmamahala ni Singka at Amas. Ang balat naman nito ay nagpapaalala sa kakisigan ni Amas. At ang maputi nitong laman ay nagpapaalala sa kagandahan ni Singka. Dulot nito, kapag kinain ay kakaibang tamis at ang katas ay pamatid-uhaw sa mainit na araw. Mula noon, tinawag nila itong singkamas bilang pag-alala sa walang hanggang pag-iibigan ni Singka at Amas. Ang alamat ng ahas. Sa isang nayon sa Katagalugan, may naninirahang isang mag-ina. Ang biyudang si Aling Sima at ang kanyang anak na si Masong. Bagamat malaki ang pangangatawan ni Masong, ay sobra naman ang kanyang kawalangyaan. Sa halik na makatulong siya sa ina, ay pabigat pa siya rito. Ano ka ba anak? Saan naman lang ay linangin mo ang lupang iniwan ng iyong ama? Sayang ang pagpapalaki ko sa iyo. Inubos mo lamang ang pera sa pag-iinom ng alak. Ang wika ni Aling Sima. Ayan na naman kayo. Pagod ako. Huwag niyo isusumbat sa akin ang ibinibigay niyong pera. Dahil tungkulin ninyong bigyan ako ng pera. Ang sagot ni Masong. Walang nagawa si Aling Sima kundi ang tumahimik. Alam niyang walang patutunguhan ang pag-uusap nilang mag-ina dahil sa maling katwiran ng anak. Hindi lang ubod ng tamad si Masong. Siya ay ubod pa ng takaw. Hirap na ang kanyang ina sa bukid, samantalang siya ay naroon at sarap na sarap sa pagtulog. Tamad na nga siya, basagolero pa. Isang araw, natutulog ang matanda ng gulantangin ito ng ingay ng pinto. Humahango si Masong at naghahanap ng gulok. Dahil may kaaway siya, walang nagawa si Aling Sima kundi ang sumigaw at humingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. 6 na lalaki ang nagtulong-tulong para lamang pigilan sa pakikipag-away si Masong. Marami nang sinaktang tao si Masong kapag ito ay nagwawala, kaya't siya ay kinatatakutan. Isang araw, wala siyang inabutang pagkain sa bahay. Gutom pa naman siya. Galit na pinuntahan niya sa silid ang kanyang ina at pabulyaw na nagsabing, Bakit hindi niyo ako pinaghahanda ng pagkain? Anak, may sakit ako. Wala akong lakas. Kayo? May sakit? Arte lang ninyo yan. Sige, bumangon kayo riyan at ipagluto niyo ako ng pagkain. Anak, parang awa mo na. Ikaw na muna ang maghanda ng iyong makakain. Ang lumuluhang sabi ni Aling Sima. Ako? Magluluto? Ano ako, babae? Hindi maaari. Sige na, bumangon kayo at magluto. Ang bulyaw ni Masong nasabay sipa sa ina. Sa kawalangyaang inasal ng anak ay hindi na nakapagtimpi pa si Aling Sima at nagwika ng, Wala kang utang na loob. Lapastangan na anak. Ikaw na ubod ng tapang ay gagapang sa lupa. At kailanman ay hindi ka makakatayo sapagkat habang buhay kang gagapang. Mananatili ang iyong kabagsikan at lalo kang katatakutan ng mga tao. Tinawanan lamang ni Masong ang sinabi ng ina. Lumaya siya at sa paglalakad niya sa bukid ay bigla siyang nalugmok. Hindi niya maitayo ang kanyang mga paa. Naramdaman niyang unti-unting humahaba at pumapayat ang kanyang katawan. Hanggang sa tuluyang mawala na ang kanyang mga paa at kamay. Huli na nang magsisi siya. Samantala, ang kanya
palang kaaway ay lihim siyang sinusundan. Nasaksihan niya ang pagbabago ng katawan ni Masong. Nagdatingan pa ang ibang tao. Nakita nila ang mahabang hayop sa lupa na gumagapang sa damuhan. Nang makita niya ang mga tao, ay umakma siyang manunuklaw. At sa takot, ay nagpulasan ng takbo ang mga tao. Magmula noon, ay nilayuan na ng mga tao ang damuhan na iyon sa takot na matuklaw sila ni Masong. Ang taong naging ahas na siyang pinagmulan ng unang ahas. Ang alamat ng kamatis. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, ay may isang babae na masasabing walang swerte sa buhay. Siya si Camallia. May asawa't mga anak si Camallia, ngunit siya ay nagtitiis ng katakot-takot na hirap. Maraming bisyo ang asawa ni Camallia. Bukod sa hindi na siya nabibigyan ng pera, ay sinasaktan pang madalas. Dahil sa halos walang maibili ng pagkain, naisipan ni Camallia na pumasok na labandera sa kapitbahay. Nagtitiis siyang maglaba buong maghapon. Hindi niya maatim na makitang ang mga anak ay nagiiyakan sa gutom. Nang malaman ng kanyang asawa ang paglalabandera niya, ay palaging kinukuha ang kinikita niya. Yaoy inuubos lamang sa alak at sugal. Pag hindi naman niya binibigay, ay sinasaktan siya. May mga kapitbahay na naaawa kay Camallia. Madalas ay binibigyan ang mag-iina ng pagkain at mga lumang damit. Gayon na lamang ang galit ng asawa ni Camallia nang mabatid ang tungkol sa pagbibigay tulong. Kundangay ayaw nitong tatanggap ang asawa't mga anak ng anumang tulong sa mga kapitbahay. Pinagsabihan si Camallia na pag tumanggap pa ng mga bigay ng kanilang kapitbahay, ay siguradong masasaktan siya. Bunga niyon, hindi na binigyan si Camallia na kahit anong tulong ng mga mababait niyang kapitbahay. Ayaw nilang masaktan pa ang kaawa-awang babae. Nahabag ang panganay na anak ni Camallia sa kanya. Kaya napilitang magtrabaho ito. Paglilinis ng sapatos doon sa bayan ang kanyang hinarap. Nang matuklasan ng ama na kumikita ang anak, katulad ng ginawa sa kanyang ina ay kinuha rin niya ang kinikita. At gaya ng dapat asahan, inuubos din sa sugal at alak. Sa gayon, madalas na hindi kumakain ang mag-iina. Dahil sa patong-patong na kahirapan at labis na panghihina dala ng kakulangan sa sustansyang kailangan ng katawan, nagkasakit si Camallia. Hindi nagtagal ay namatay siya bago nalagutan ng hininga ang kahabag-habag na may nasabi sa mga anak. Ang bangkay ni Camallia ay inilibing sa likuran ng kanilang bahay. Hindi nagtagal, may tumubo roong isang halaman ang bungay mapupula. Nagtaka ang lahat sa nasabing halaman at nang kanilang subukang tikman ang bunga ay nasarapan sila. Dumami ng dumami ang nasabing halaman. Ang bunga niyon ay naipagbibili ng magkakapatid sa tagabayan at bumuti nga ang kanilang buhay. Katulad na sabi ng kanilang ina bago ito namayapa. Nagkatotoo rin na nagbago ang ugali ng kanilang ama. Nagsisi ito sa nagawang pagkukulang. Minahal na niyang mabuti ang mga anak. Ang halamang nagbigay ng bagong buhay sa mga anak ni Camallia ay tinawag na kamatis. Ito'y kuha sa pangalan ni Camallia at sa kanyang pagtitiis sa buhay. Camallia, pagtitiis. At magmula noon, ang kamatis ay nakilala bilang isang masarap na pagkain at pampalasa sa ulam. Thank you for watching. Please subscribe.